So, vlog lang ako, no? Kasi may nag-comment doon sa YouTube ko. Alam mo naman ako, binubura ko pagka medyo negative yung comment. Yung sinasabi niya na, I'm just talking dun sa ah, Anthony Davis, Luka Doncic trade. So, kung hindi kayo maniniwala, i-search niyo yung interview nung GM ng Mavericks, no? Yung GM ng Dallas Mavericks with Jason Kidd, na head coach ng Dallas Mavericks. Ano yung sinasabi niya? They need a defensive minded player. At lalo na dun sa front court, no? They needed someone like Anthony Davis that can give them offense on the center or power forward position and rebounding, and can give them rim protection. Can give them rim protection because kaya rin niyang bumantay sa perimeter, parang Japet Aguilar type. Di ba yung sinasabi niyo na I'm just talking? Well, baka kayo yung nagsasalita. Kasi kung talaga nakakaintindi kayo ng basketball, naiintindihan niyo yung logic ng GM. Bakit kinuha niya si Anthony Davis? Yes, Luka Doncic can give you offense. There's no doubt about it. Walang duda ron. Makakarating sa playoffs yun. Pero yung manalo ng championship, no. Because every NBA team o NBA champion needs to have a defensive component. Diba si Bill Russell nga Ano yung asset ni Bill Russell? Defense. Yung Houston Rockets nung 1994-1995, bakit nag-champion? Hakeem Olajuwon is top 10 in defensive stats. Sa defensive categories, nasa top 10. Nasa top 10 si Hakeem Olajuwon. Hindi offense yun. Defense. At kaya nahihirapan si Shaquille sa kanya dahil siya rin ang bumabantay kay Shaq. Siya rin ang bumabantay kay Shaq. Siya rin ang nagpapahirap kay Shaq pag hawak niya yung bola. So sa tingin nyo ba, hindi ko alam yung sinasabi ko? Yeah, maaaring galit kayo dahil fan kayo ni Luka. Kasi baka hindi kayo dumidepensa. Kung baka yung nakapalot ro kayo pang naglalaro kayo sa interbarangay, parang nagpapa-impress lang kayo sa shota nyo. Oh. Nakaka-shoot nga kayo, naiiwan nyo nga yung mga bantay nyo, pero pagdating ba sa kabila, dumidepensa ba kayo? O takbong mayaman kayo parate? Then alam nyo may magandang babae na nanonood sa inyo, puro kayo pa-cute. Diba? Kung talaga nakakaintindi kayo ng basketball, balikan nyo yung interview ng GM ng Dallas. Tsaka kasama si Jason Kidd. Jason Kidd is a defensive guard. Ano nga yun nasa top 10 nga in steal si Jason Kidd career-wise. Oh. Okay, PWD ako, may disability ako, pero hindi ibig sabihin hindi ako nakakaintindi ng basketball. Yung mga nagko-comment lang na I'm just talking, yes, I'm just talking, but I know what I'm talking about. Alam ko yung sinasabi ko. So, tingnan mo kung pang ilan si Jason Kidd sa steals all time. Para malaman mo. Kasi baka yung nag-comment sa akin is fan ni Luka. Totoo naman Yun ang weakness ni Luka. At saka baka fan din ni Lebron yun. Oh. Kasi maganda dyan, may papasahan na si Lebron na legit na pwede niya ibigay yung bola pag ayaw niyang tumira. Pag takot siyang tumira, si Luka magbe-bailout sa kanya. Parang Ray Allen yun. Diba parang Ray Allen yun na pag ayaw mong tumira, nandun si Luka para tumira para sa'yo. Yeah, si Luka yung titira ng game-winning shot na kaya niyang gawin. Pero, dumipensa ka naman. Diba? Yun din yung nangyari nung 1991. Dahil hindi pwedeng depensahan ni Jordan si Magic ng buong game. Dahil puro foul lang inaabot niya kay Magic. So, sino ang pinabantay ni Phil Jackson kay Magic? Scottie Pippen. That allows Jordan to concentrate on offense. Offense meaning scoring and passing.
Kaya nga 11 assist si Jordan noong 1991 finals pwede nyo ring tingnan yun. Kasi ang bumabantay na kay Magic Johnson, nung nahihirapan si Magic Johnson, si Scottie Pippen na. So yun yung sinasabi ko, every NBA champion needs a defensive component. So kung bakit nila kinuha si Davis, isa yun sa dahilan. So kung hindi ko alam yung sinasabi ko, baka kayo hindi nyo alam. Kasi baka hindi nyo ginagawa sa laro. So yun lang po.